Good morning mga ka-DI. Magandang umaga sa atin mga ka-DI. May gagawin ako. First time ko tong gagawin. So, kung nakita nyo ngayon, yung summer ko. At hindi ko yan nagagamit. Na-refresh na yan guys. Okay na yan siya. Kumbaga, condition yung makina. Almost 10 years na to guys sa akin. 2015 ko to kinuha. So matibay pa rin siya. Okay pa naman lahat. Lahat ng riyan ay puro stock pa guys. So yung gagawin ko mga ka-DI ngayon ay yung preno ko. So ito yung hindi pa na talagang nabutingting. So lumulusot siya guys. So yun yung problema ko. At nagtry ako magtanong sa Somer group namin at may mga advice sila. So ito yung gagawin ko. First time kong gagawin yung brake master. Lumulusot yung guys at nakakatakot pagka ginagamit natin at yung buntutan ay babangga ka talaga. So yun yung i-repair ko ngayon at umorder ako sa Honda ng genuine parts niyan, yung repair kit niya para yun ay ipapalit natin guys. So yun yung gagawin ko ngayon mga ka-DI. Tune in lang kayo. So ito guys, ito yung brake master natin ng Somer. Papakita ko lang sa inyo kung bakit ganito yung nangyayari sa kanya. Kahit hindi mo lakasan yung pisil mo, ito lumulusot lang siya. Ang lambot niya guys. Sumasagad siya doon sa throttle natin yan. Sumasagad siya yan. Yan ang lambot niya. Pero kung laruin ko ng ganyan, yun, matigas siya. Pero pagka nagpipreno naman siya, pero lumulusot siya, sumasagad. Yan. So kung nagawa na namin tong tingnan, nag-bleed na kami yung kasama ko sa church at tinignan namin yung hose dahil itong aking caliper guys is tatlong piston to. Yan tatlong piston yan guys. So iba to sa mga kadalasan na scooter. Ito tatlong piston to. So nag-bleed na kami. Akala namin may hangin lang dito sa hose. So wala naman. Okay naman. Tapos dito, binaklas ko na rin yung caliper, nilinis yung piston ring, lahat. Okay naman. So huminga ako ng payo kung bakit ganyan pa rin yung preno ng Somer ko. So may nagpayo sa akin na ito nga yung pinaka-pump niya dito. Yun ang may diferensya mga ka-DI. So yun yung gagawin ko ngayon mga ka-DI. Titingnan ko, palitan natin. Ito yung first time kong gagawin. I hope successful itong aking gagawin mga ka-DI. So yun, pinapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari dyan sa preno ko. So tune in lang kayo mga ka-DI. So ito yun guys, yung ipapalit ko galing Honda. Yan. Zomer 1 talaga to. Na cylinder seat master siya guys. Binili ko to ng kulang-kulang 1,000. Ganon ka mahal yung natin, mga genuine parts ng Somer. So yun yung ikakabit ko dito mga ka-DI. Dyan.
So babaklasin ko muna siya at isa-isahin kong tingnan guys kung paano baklasin niya nandito sa ilalim. So yun mga ka-DI, biniblade natin. So kung titingnan natin guys, kahit hindi ko pinipisil pero naubos, so hindi ko nilalaro to. So dumadaloy lang siya at binigay yun, oh. So kumbaga talagang ano siya mga ka-DI, yung may singaw. So isara natin bagya, baka naubusan na. Yan, oh, wala na. Hindi ko pa yun nilalaro yung pinaka lever niya, pero yun, dumaloy lang siya. So ganun daw pagka sira yung pinaka pump dito. So kusa lang siyang dumadaloy. So yun guys, wala nang laman, tatanggalin natin to. Tatanggalin ko to, ito muna, tapos ito tatanggalin, at ito ihiwalay din natin to mga ka-DI. So tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later. So ito mga ka-DI, natanggal ko na. So madali lang naman siya guys tatanggalin. So ito yung palitan natin mga ka-DI. Ito yung pinaka pump niya, yan, oh. Yan. So linisan din natin to pagka mapalitan natin yan, oh. Marumi yung ilalim, may mga latak na. So ito yung tatanggalin ko dahil may C-clip pa to mga ka-DI. Yan, medyo mahirap tanggalin, pero may kahit masira siguro yun dahil may pamalit naman doon, okay lang. Dahil bumili ako ng aftermarket na repair kit at saka yung genuine parts talaga ng Honda. Kumbaga dalawa yung binili ko na pang zoomer pa rin siya. So yun yung ating kumpunahin to mga ka-DI, kung paano to palitan. Yan, madumi na yung ilalim talaga. Yan. So yung pagtesting to ka-DI, dapat pagka lalabas lang dito yung oil natin, yung langis niya, kapag i-pump natin to. Yan. So yun yung good na ano. Pero kung hindi natin i-pump tapos lumalabas dito siya, so ibig sabihin talaga ito yung may diferensya. Yung rubber dito sa ating pinaka-pump nito ay wala nang maluwang na siya guys. So titingnan natin ngayon, lagyan natin ng tubig guys, so para malaman natin. So anuhan ko muna, takpan ko dito. Yan. So lagyan natin ng tubig, malakas yung tagos niya. Yan. So sara mo natin. So yan, oh, mayroon na siya, mayroon siyang tubig. So try kung buksan yung kamay ko guys kung tumatagas siya. Kung pag tumagas siya, ibig sabihin talagang yung pinaka-pump ang may diferensya, yung rubber. So hindi naman siya tumatagas. Tatagas lang siguro to pagka pinipindot na at nagtuloy-tuloy na siya. Try natin pindutin guys. Yan. So nagtuloy-tuloy na siya. Oh. O yun, nagtuloy-tuloy na yung tagas niya hanggang naubos. Oh. Hanggang wala ng tubig mga ka-DI. Yan, oh.
Nagtuloy-tuloy na siya. Ibig sabihin yung rubber hindi na gaano kakapit siya. Kaya yun, oh, wala nang laman. Yan, wala na. So, yun. May diferensya na itong ano natin. So, ganun lang mag-testing mga ka-DI. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-testing nito na ito yung may diferensya. One eternity later. Ito mga ka-DI. So, natanggal ko na guys. Natagalan ako pagtanggal dito sa lock. Yan. May lock kasi ito guys dito. Nakaganyan yan sa ilalim. So, kailangan matanggal mo muna itong lock na to. Yan. Pero bago mo ito matanggal, kung wala ka talagang special tools nito, mahirapan ka magtanggal nito mga ka-DI. So, kailangan mo ng ganitong special tools yan. Kahit mayroon ako nito, pero nahihirapan pa rin akong sungkitin. Kaya niliitan ko, ginagrind ko muna to. Dahil hindi magkasya dito na side kung i-diin mo itong side na to. Yan, medyo masikip. Kaya may grinder ako, ginagrind ko muna para magkasya siya dito sa butas na yan, yung singit na yan. Para masungkit mo to. So kung may ganito ka, mas mabilis yung pagtanggal mo mga ka-DI. So ito yung itsura niya guys, ilalim. Yan. So hugutin mo na lang to. Yan. So ito yung ano, pinaka-stock niya. Kung titingnan mo mga ka-DI, yung guma i-flat na talaga. So wala na. Ano na siya. Iba na yung ano niya, tas ang dumi. So kaya yung kanilang tinisting natin, nilagyan natin ng tubig, ay dumadaloy siya. Pag napisil natin siya, yan, tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig. So hindi na maayos yung pag-vacuum niya dahil may singaw na siya dito dahil doon sa ano niya, yung rubber. So yun guys. So may pamalit naman tayo. Pakita ko sa inyo yung pamalit na kasing tulad lang din. Ito, yung pamalit natin to guys. So parehas lang sila. So kung titingnan natin yung luma saka yung bago, no, medyo buka tong rubber dito. Tapos pag sukatin natin, medyo mataas pa yung mga gatla ng spring na to kaysa dito. Ito nakukompress na, oh. Kaya kung titingnan natin, ayan, oh, medyo mataas itong spring na to kumpara rito. So yun mga ka-DI, ipalit natin itong bago at magkaiba na talaga sila. Yan lang. So tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later. So ito mga ka-DI, ilagay na natin itong bago guys. So nilagyan ko ng konting langis to, yan, para suwabe yung pagpasok niya, hindi masugatan mga ka-DI. Yan. So dahan-dahan lang natin guys para yun. Yan. So nandun na. So ilagay natin to. Sungkitin lang natin mga ka-DI.
So yun guys, nandun na yung ano natin, yung lock niya. So naibaon na mga ka-DI. So yun, medyo matigas na siya oh. So yun, nailagay na natin mga ka-DI. So sunod, ilagay natin tong rubber nya. So sungkitin lang natin din mga ka-DI. Ingatan lang natin na hindi masugatan. Yan. Tapos ilagay lang natin to dito, may gatla ito mga ka-DI. Yan. Okay po, dyan lang po ilagay. Dyan lang po. So yun. Sinsya na guys, may nag-deliver ng tubig. So yun. Hindi lang mga ka-DI yun. Kapitan, nagbalik ka na ng tubig? Nagbalik na po kayo ng tubig? Yan guys, nakailagay na siya. So I hope okay na to. So yun ang itsura niya dito. Ilalim. So yun. So ganun lang mga ka-DI. First time ko itong gumawa. And then I hope maging maayos to. Hindi na ako mamroblema sa preno ko. Kaya ito na lang pinaka last option talaga eh. May nagpayo sa akin, kasama daw to palitan dahil sira daw itong pinaka brake master. Pero sabi yung mekaniko ko na gano, palitan lang itong cylinder set master. So ito. So yun guys, tunin lang kayo, ikakabit ko to. One eternity later. So yun mga ka-DI, naikabit ko na. Nilagyan ko na ng langis pero hindi ko pa to nahinigpitan guys. Yan, naiikot pa ng kamay. So kanina yung tinisting natin to, oh, ito sumasagad dito, lusot siya mga ka-DI. Pero ngayon mga guys, yan oh, tigas na siya guys. So talagang may pwersa na siya, hindi na siya lumulusot. So naging successful yung paggawa natin mga ka-DI. First time kong gumawa nito. So I hope na mayroon kayong natutunan ulit sa aking munting video. At kahit ganito lang to mga ka-DI, itong aking tinuturo sa inyo. Kaya yung may makikita kayong mga kunting doon sa mga magagaling na, kung may makikita kayong kunting pagkakamali ako, comment lang kayo guys, turuan nyo ako. At doon sa mga hindi pa talaga nakapagagawa nito, try nyo mga ka-DI. Madali lang naman. Ang mahirap lang doon yung pagtanggal ng yung C-clip niya kung wala kayong special tools. So yun guys, hanggang dito lang yung video natin. Salamat sa nanonood nito. At doon sa aking mga subscriber, thank you guys sa suporta. At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo mga ka-DI, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video pag darating mga ka-DI. So yun lang mga ka-DI. Napakita ko lang sa inyo yung Summer X2. At ito naman yung Honda Beat natin guys. So yun mga ka-DI. God bless.